at gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life
better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Ang oras, alas 7:08 po ng gabi, Philippine Standard Time. At magandang gabi sa inyo mga katropa, mga kabarangay, mga kakuya, kaate, kabunso, at Friends of Eagles, at gayon din ang ating mga ka-gunners, no? Partikular ng One Gun Pilipinas. Magandang gabi sa iyo. At syempre, magandang gabi sa iyo, Los Biminda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako, kanina talagang malapit na po, no? Talagang tag-ulan na dahil kanina umulan po. No, kahapon pa, actually, kagabi pa. Well, magandang gabi kaibigan. Mga kaibigan, tayo po ay naka-remote live streaming. Buhat po rito sa lalawigan ng Bulacan, no? Nag-remote tayo, inisinet up natin yung ating laptop, no? Para makapag-live tayo. Pagka hindi busy, kasi may ginagawa rin tayo rito. Eh ngayon, medyo maluwag, kaya nakapag-live tayo. Well, magandang gabi mga kaibigan sa inyong lahat at welcome po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. At syempre ako pa rin inyong kasama, ang inyong magiging kakosa, kabarangay, kakuya, kaate, kaganos, Rosel Lopez. At magandang gabi rin sa lahat natin mga katropa dyan, yung ating mga Dabber Gods, yung ating mga netizen. Magandang gabi sa inyo, maulang gabi. Ha? Yung pong mga papaway galing sa trabaho, abay, ingat-ingat po, ha? Slippery when wet. Pag umulan, daan-daan lang po ang pagtatabi ng inyong mga motorsiklo, particular yung ating mga motorcycle riders, no? Baka mamaya, bigla kayong mahaharurot, delikado yun, no? At yun namang mga papasok, yung mga graveyard, no, sa trabaho, aba, magdala ho kayo ng mga payong nyo, jacket, no, kung anong paman, at maulan ho ngayon. Okay, so mga kaibigan, at siguro ngayon medyo hindi tayo nakapagprepara, no, sa ating remote live streaming. Kung ano yung inahan dito ay nasa ating laptop, yun ang ating itutunghay, yung pong ginawang Pandesal Forum dyan po sa may QC sa Quezon City, na kung saan nga po ay
tinalakay po doon sa Pandesal Forum, yung pong tungkol sa ating mga manggagawa, sa ating mga workers, no? Aba, alamin natin, ano ba, siya malaki ho problema ng ating mga manggagawa, lalo na sa mga sweldo, minsan yung mga benepisyo, no? Alamin natin, umiento, hindi yata tumataas. Huwag na natin patagalin, gabi na rin tayo, no? Patunghayan po natin at pwede kayo magbigay ng inyong suggestion, opinion, kung anong para sa inyo, no? Na inaakala nyo tama at dapat. Narito po. Inatasan ng mga samahang manggagawa, katulad po ng Federation of Free Workers, ng Kilusang Mayo 1, ng Union ng Manggagawa sa Agrikultura, ng Public Services Labor Independent Confederation, ng Alliance of Concerned Teachers, ng PISTO, ng Kadamay, at iba pa pong mga samahang manggagawa. Ito po ay inatasan na magdokumento ng iba't ibang uri ng mga paglabag sa karapatang mag-union at karapatan sa paggawa, at magbuo ng mga quick reaction teams at iba pong kaugnay na mga programa upang maitala po natin yung mga insidente ng paglabag sa karapatan sa paggawa, at lalo't higit para po mapigilan na o to prevent further violations ng mga karapatan po natin sa paggawa. So ang Workers' Rights Watch po ay unang nagsagawa ng kanyang pagsasanay nito pong nakaraang buwan. Ito po ay isang pambansang pagsasanay na ginawa po sa tulong ng Center for Trade Union and Human Rights, na siyang nakatulong po ng mga samahang manggagawa na magtala ng iba't ibang ulat ng violations nga po ng workers' rights, kasama na po ang pagpaslang sa mga manggagawa, ang enforced disappearances, abduction, trump-up charges, red tagging, threat harassments at intimidation po ng mga leader, manggagawa at mga organisador na unionista. Ngayon po, ito pong ating pinatawag na pulong balitaan ay napapanahon dahil nabanggit po natin ang International Labor Organization. Ngayon po, habang tayo ay nag-uusap dito, ay nagaganap po ang 112th session ng International Labor Conference sa Geneva. At isa nga po sa naging tampok na balita dito ay sa pagtitipon na ito ng mga leader ng gobyerno, mga employers at workers, sa pagtitipon na po na ito ay minsan pang nagdesisyon na isama ang Pilipinas sa tinatawag na short list of cases kung saan may pinakamalalang uri ng paglabag sa karapatan sa paggawa. No, sa daan-daang kasapi po ng International Labor Organization, naging bukod tangi po ang Pilipinas dahil isa po siya sa 21 kaso na sa naturang pagpupulong na bibigyan pansin at bibigyang diin sa panahong ito. Ako po si Julius Kainglet mula po sa Federation of Free Workers, at kasabay po ng mga kasama po nito rito na face-to-face sa Kamuning Bakery dito sa Quezon City. Makakapiling din po natin ang ilang mga delegado ng mga manggagawang Pilipino sa International Labor Conference sa Geneva. Ngayon po kasama na natin si Kabong Labog ng Kilusang Mayo 1, at mamaya po ay sasamahan din po tayo ng Pangulo ng Federation of Free Workers. So, Kabong, baka pwede ka naming hilingan na unang magsalita dito sa ating pulong balitaan. Baka pwedeng maikwento mo ng mabilis kung paanong nasama ang Pilipinas sa tinatawag na shortlist ng International Labor Conference Committee on the Application of Standards. Ang Committee on the Application of Standards po, ang komite sa loob ng International Labor Conference na sumusuri kung papaanong ini-implement o hindi ini-implement ng mga gobyerno ang mga na-ratify na International Labor Conventions o mga pandaigdigang kasunduan o tratado hinggil sa paggawa. At tampok nga po dyan ang Convention 87 hinggil sa right to freedom of association o ang karapatang mag-union. Magandang umaga, Kabong. Alam ko yung madaling araw pa dyan sa Geneva. Kumusta po? Kumusta po? Ay, magandang araw sa inyo lahat dyan. Magandang araw.
Sandali lang, Kabong, ikaw ay na-mute. Yan. Sige, pakiulit mo yung pagbati at ikaw ay na-mute. Paki-unmute. Nakamute tayo, kaya hindi niya pa rin. Wait lang po, ha? Wait lang po. Balik mo lang. Yeah, noong isang linggo pa po, Saturday night nang bumiyahe po yung karamihan sa ating workers delegation. At noong pong Lunes, formal na binuksan ang 112 session ng International Labor Conference. At ayan po, nakabalik na yata sa linya si Kabong. Kabong, paumanin at di ka narinig kanina, ikaw ay na-mute. So, pakiulit ang iyong pagbati, Kabong, pasensya na at ikaw ay naputol nang nagsasalita ka kanina. Sige, go ahead. Wait lang po. Balik mo lang po. Naka-wait na rin doon sa Teka, Kabong, di ka pa rin narinig dito eh. Pasensya na. Sandali na-unmute. Baka dapat mag-unmute ka. Okay. Sandali, hintayin natin. So, yung pong ginawang pagsasanay ng Workers' Rights Watch, national training po siya. Isinagawa po natin kung saan ang mga kinatawan po natin mula sa mga labor groups across the nation ay naging bahagi. At ito pong report na aming gagawin ay balita po na naging trabaho ng Workers' Rights Watch. So muli po, balik tayo sa Geneva, kasamang Bong. Hello, naririnig na ba nyo? Naririnig na ba nyo? Yan, nag-e-echo nga lang. So, ilang naman na ako. Ang inclusion ng Pilipinas sa tinatawag na shortlisted countries na tuloy-tuloy na nagva-violate sa international conventions ay pinili ng tripartite delegation ng magagawa ng gobyerno at ng employers sa iba't ibang bansa. Hindi na natin nalaman na tayo ay bahagi ng tinatawag na shortlisted countries sa ilalim ng Committee on the Application of Standards hanggang dumating ang Hunyo 3 dito na sa Geneva at naanunsyo nga na bahagi tayo sa shortlisted countries under country case number 18. Sa makatuwid, yung ating mga isinalang na complaints, unang-una na yung hindi pagtupad sa mga recommendations ng high-level mission at yung tuloy-tuloy na pag-atake sa hanay ng mga manggagawa, yung blatant violation ng freedom of association na siyang naging tuntungan, no, para maisama nga sa shortlisted countries ng CAS, ang Pilipinas ay yung pagtaas pa ng bilang ng mga pagpaslang na nung ating isinumiti ang complaint sa high-level tripartite mission ay bilang ng 68, ngayon ay umakyat nga dyan sa numero 72. So maging ang kidnappings at enforced distances ay tuloy-tuloy na tumataas tulad ng nakahilera nga dyan sa board sa inyong likuran. Kaya ito ay mahalagang aspeto na kung bakit naging bahagi tayo ng tinatawag na shortlisted countries sa CAS. No? So, yung consistent din na mula 2016 sa listahan ng ITUC, no, na top 10 violation ng bansa na tuloy-tuloy na lumalabag sa karapatang manggagawa ay naging bahagi ng konsiderasyon na hindi maalis sa shortlisted
countries ang Pilipinas. Sa makatwid, ito ay maisasalang sa linggong ito, no? At malalaman ng buong daigdig na wala talagang naganap na pagbabago mula sa rehimeng Duterte patungong gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. So usapin ng pagrespeto sa karapatang pangmanggagawa sa Pilipinas. So yan po ang naging dahilan kung bakit tayo ay sasalang, no, sa linggong ito sa pamumuno ng ating kapwa delegado sa ILC 112 ILC na si kasamang Attorney Sani Matula. So kahapon ay nagbigay na ng kanyang pananalitas na hindi nga tumutupad ang gobyerno sa kanyang mga hakbang na dapat niyang isakatuparan batay sa rekomendasyon na naganap na high-level tripartite mission. Bagkus ay tuloy-tuloy ang nagaganap na pag-atake sa hanay ng mga manggagawa at binabati ko ang Workers' Rights Watch sa magiting nitong research ang paglikom, no, sa mga datos na siya naging tuntungan at gagamitin pa ng iba't ibang organisasyon na kalahok sa International Labor Conference ng International Labor Organization. So maraming salamat at sana po ipagpatuloy natin ang paglaban sa batayang karapatan ng mga manggagawang Pilipino at siyempre ng mga manggagawa sa buong daigdig. Maraming salamat, Kabong. Alam ko ay madaling araw pa dyan sa Geneva at maraming salamat. Pinaunlakan nyo ang pagiging bahagi ng ating pulong balita na to. Mamaya po, tatawagan din po natin yung isang delegado natin na nasa Geneva. Pero bago po yan, ay ibabahagi muna po ng mga network ng Workers' Rights Watch ang naging trabaho po niya nito pong nakaraang mga buwan. At ito na po yung summary ng natipon niya mga kaso ng paglabag sa Freedom of Association o karapatang mag-organisa ng mga manggagawa sa ilalim ng ILO Convention 87. Kaya po tinatawagan po natin ang Deputy Director ng Center for Trade Union and Human Rights, si kasamang Cams Dirigente. Cams? Isang magandang araw po sa ating lahat. Bilang bahagi ng Workers' Rights Watch at bilang bahagi ng institusyong nagdodokumenta, nagmo-monitor ng mga paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, no, nakita natin yung yung walang tigil na na atake doon sa mga karapatan, lalo na doon sa pag-oorganisa. So gayang mga nabanggit ni Kabong, no, sa kabila nung makasaysayang pagbisita, pag-iimbestiga ng International Labor Organization sa pamamagitan ng high-level tripartite mission nito, ay nakakaalarma na wala man lang improvement, walang signifikanteng pagbabago doon sa kalagayan ng mga manggagawa, no? At itong mga nakikita natin sa likod, no, ito ay mga bilang, no, pero kung talagang palalalimin natin, ito ay libo-libong mga istorya ng mga manggagawa na sa iba't ibang mga pamamaraan, no, ang karamihan ay mga mas malalalang mga forma ng pag-atake ang nararanasan sa kabila ng lehitimong mga panawagan para sa sahod, trabaho at karapatan, ay nakakaranas ng iba't ibang forma ng mga pag-atake. Noong bago high-level tripartite mission, nasa 68 ang bilang ng mga extrajudicial killings na ating na-document, no, sa hanay ng mga manggagawa, ng mga labor organizers, ng mga labor advocates. Pero ayun, nitong nakaraang taon ay tumaas pa ito, no? Nadagdagan pa ito, nadagdagan ng 4. Andyan si Alex Dolorosa ng BIEN, na isang paralegal at organizer sa Panay. Nandyan syempre ang mag-asawang Fausto, na bahagi ng Fausto Massacre sa Negros. At yung kasama nating organisador, veteranong organisador ng Kilusang Mayo 1 na si Jude Fernandez. Yun, nagpapatuloy yung worst forms, no, ng pag-atake doon sa right
yung sa freedom of association ng mga manggagawa at nananatiling walang hustisya para doon sa iba pang mga biktima, no? Wala pa ring napapanagot at ang iba pang mga kaso ay nadidismiss, no, pabor doon sa mga perpetrators. At sa kasalukuyan, mayroon pa ring 28 mga manggagawa, labor organizers ang nasa iba't ibang kulungan sa buong bansa dahil sa samot-saring mga gawa-gawang mga kaso, no. So mabagal yung pag-usad ng mga kaso, merong mga as simple as hindi dumadalo yung fiskal na 2-3 taon na. So nananatiling nakapiit ang mga ito sa syempre hindi mga paborableng mga kalagayan sa loob ng mga kulungan. At syempre, makikita natin yung pagdadagdag, no, at pag-intensify pa ng mga iba't ibang kaso ng threat, harassment at intimidation, no, na noong high-level mission na iulat natin yung pagbabahay-bahay ng mga elemento ng NTF-ELCAC, nangyayari pa rin siya sa ngayon, no, at nadadagdagan pa ng iba't ibang forma na ikukwenta sa atin ng mga kasama natin sa ngayon. At syempre yung lalong nakakaalarma, yung panibagong wave ng atake, no, o ng modus ng paglabag doon sa karapatan sa pag-oorganisa, yung paggamit ng kasong terrorist financing, no. So meron doon sa mga na-document nating mga kaso ay 3 doon sa ating mga kasamang mga labor organizers ay at mga unionista ay kumakaharap sa kasong terrorist financing. Isa dyan ay si Roel Alconera ng Union ng mga Panadero sa Gardenia Bakeries Philippines Incorporated. At merong 2 from Cebu, si Jaime Paglinawan na tagapangulo ng AMA-Sugbu KMU at ang dating executive director ng VIDA na isang institusyong pangmanggagawa na si Jonggi Rumol. No? So nakakaalarma ito kasi nagpapakita ito na lalo na lang pinatitindi ng Estado, no, yung pag-equate doon sa unionismo sa terorismo, no, bilang pamamaraan niya para patahimikin ng mga manggagawa, pigilan ang iba yung pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga union ng mga manggagawa. So ito yung general situation, no, ng trade union and human rights sa ating bansa. At magandang development na nakikita pa rin ito, no, ng international community, ng International Labor Organization at naha-highlight at magagawa ng sana ay magagawa ng paraan para mai-address, no, kasi hindi matatakpan ng anumang mga executive order o ng mga paglalabas ng pamahalaan ng omnibus guidelines, ganyan, no, yung nagpapatuloy na pag-atake nito dun sa karapatang pantao at karapatan ng mga manggagawa. So yun lamang po. Maraming salamat kapatid na Cam sa pagbibigay ng summary especially ng mga highlight cases natin hinggil sa paglabag sa karapatan sa paggawa, lalong-lalo sa ilalim ng ILO Convention 87. Tatawagan ko naman po ngayon ang titular member ng Filipino Workers Delegation sa Committee on the Application of Standards, si Attorney Sani Matula, para po magbahagi ng dagdag na context hinggil sa shortlisting ng Pilipinas sa ILC at patatapokin din po niya yung po mga pinangakong mga pulisiyang babaguhin o gagawin na hindi pa po natutugunan ng ating pamahalaan kung kaya't napabilang po tayo sa shortlist na ito. Attorney, magandang madaling araw po dyan sa Geneva. Hi, Julius. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Klaro ba yung aking sounds? Opo. Hello. Okay, so nasa Geneva po tayo ngayon kasamang Elmer Labo at sa 112 International Labor Conference ay pang-apat na araw na ngayon at syempre mayroong apat na committee yung ating tinaatinan, iba't ibang mga miyembro ng ating delegasyon ay nakasama ang apat na delegasyon ng ating head delegate ay si kasamang Nais Coronasyon
At kasama dyan si kasamang Elmer Labog, ako at yung ating kasamang si Gigi sa Trade Union Congress of the Philippines. May 4 na committee, sabi ko, ang ating inaatinan. Yung una po, yung customary na inaatinan natin, yung Committee on the Application of Standards, at dinidiscuss dito yung supervision sa compliance ng iba't ibang mga kasapi ng ILO. So, ang ating bansang Pilipinas ay nakasama sa shortly listed doon sa 24 na mga bansa na hindi compliant sa mga ILO conventions. At nakasama natin doon sa violation ng ILO Convention 87 ang Cambodia at iba pang mga bansa. No? At yung isang committee naman ay yung Standard Setting Committee. At ang pinag-usapan ngayon sa Standard Setting Committee, yung mga biological hazards natin sa ating mga paggawaan. At syempre, ay mayroong i-adapt na konvensyon o bagong konvensyon o rekomendasyon. At sabi ng Philippine delegation dito ay dapat konvensyon, no? Kasi yung recommendation ay parang guidance lamang, pero yung ang konvensyon ay compulsory o obligatory sa mga bansa. So yung sa biological hazards. Yung sa pangatlong committee ay yung sa Recurrent Discussion Committee on the Fundamental Principles and Rights at work. At i-examine dito yung impact at yung multiple and independent crisis on the effective implementation ng mga fundamental principles and rights at work. At yung hindi naman last, ay yung the general discussion patungkol sa decent work and sa care economy. So, ito yung 4 na committee na at least ang mga manggagawa ay aktibong nagpaparticipate. Hindi lang ang mga manggagawa, kasama na siyempre yung ating mga employer at yung ating gobyerno kasi tripartite naman itong International Labor Conference na ito. So, of course, sinasabi natin yung ILO is a house of dialogue. So, ibig sabihin, house of social dialogue, ang ating manggagawa, yung ating mga employer at ang ating gobyerno ay equal dito na nag-uusap. So, candid ang dialogue dito at prangkahan at sinasabi natin na ano ang mga ginagawa ng ating mga gobyerno at syempre ay dapat sagutin ng gobyerno as a social partner or co-equal dito sa tinatawag na House of Social Dialogue. At kung ano mang sasabihin mo dito, ay dapat walang retribution sa mga sinasabi natin dito. Ang Pilipinas ay kasama doon sa 24 shortlisted na mga bansa. At ang focus ngayon ay yung sa ILO Convention 87. Yung compliance ng Pilipinas sa konvensyon sa Freedom of Association o yung kasama dyan yung pag-organisa ng mga manggagawa ng Union. At syempre, hindi lamang mga manggagawa, yung employers may Freedom of Association din, pero sa karamihang pagkakataon yung mga manggagawa ang hindi nakapag-exercise ng Freedom of Association. At yun nga po ang tinutukan dito sa Committee on Application of Standards ang Pilipinas. Palagay ko sa Friday o bukas ay magsimula yung examination ng compliance sa Pilipinas. Alam nyo naman ay natatandaan nyo, 1.5 taong na nakaraan ay mayroong pumunta sa Pilipinas na International Labor Organization High Level Mission, isang tripartite body yan na pinadala ng ILO dahil mayroong rekomendasyon noong 2022 na dapat ay magpadala ng high-level mission sa Pilipinas dahil sa maraming mga violation. At ang ating tututukan dito ay siyempre yung compliance ng Pilipinas doon sa mga rekomendasyon na ginawa ng ILO high-level mission at ang
isa sa mga importanteng rekomendasyon doon ay yung pag-establish ng presidential body, isang tripartite presidential body na mag-i-examine at mag-investigate sa mga pangyayari noong 2016 hanggang sa noong 2023 at hanggang ngayon na mga extrajudicial killings, yung mga forced disappearances, yung mga harassment, yung termination of workers na nangyayari kasama ng red tagging. Yung presidential body na ito ay ang ating panukala ay dapat tripartite. May ginawa pa nga tayong executive order dito na dapat may 5 representante mula sa manggagawa at 5 representante sa mga employer natin at dapat tripartite ito. Pero hindi na-comply ang rekomendasyon na ito sapagkat hindi naman tripartite ang nangyari sa ilalim ng Executive Order number 23. Gobyerno lamang. At alam naman natin kung gobyerno lamang ay siyempre wala tayong say. At sa ating namang standing ay naniniwala tayo na kapag walang magsasalita para sa mga manggagawa ay mas gaano man kaganda yung gagawin ng gobyerno ay hindi epektibo, at baka hindi natin maintindihan at na maganda yun, dahil wala tayong partisipasyon sa decision making. Kaya sabi natin ang tunay na makapagsalita para sa interes ng mga manggagawa ay dapat mula sa mga manggagawa mismo na hindi nangyari dito sa Executive Order number 23. Kaya ating hinahabol dyan ang gobyerno bakit hindi naisali yung mga manggagawa. At ang panukala natin dyan sa kasalukuyan ay dapat mag-engage yung Executive Order number 23 Committee sa National Tripartite Industry and Peace Council at para mapag-usapan yung kanilang mga ginagawa at ating makita kung may ginagawa talaga ang gobyerno. So, isang demand natin ay mag-engage yung committee na yon sa mga manggagawa. At kasama na dyan, siyempre, ang paghinto ng mga patayan. Sabi nga ng ating Executive Director na kanina ay 68, ang pinaslang ng mga manggagawa nung mula 2016 hanggang 2023 at nadagdagan pa yan ng 4. So kasama na dyan si kasamang Alex De La Rosa ng GIEN at si kasamang Jude Fernandez ng Kilusang Mayo 1. At palagay natin ay yung investigasyon sa kaso ni Alex De La Rosa na sabi ng ating gobyerno is non-union related ay depektibo, sapagkat palagay ko ay kung titingnan natin yung circumstantial evidence na nakaraan, si Alex ay isang aktibong LGBTQ at union organizer at na-red tag siya. Maraming pagkakataon bago siya pinaslang. Kaya yung circumstance na yun ay malaki ang probability na hindi siya pinatay sa ordinaryong dahilan lamang. So, ordinaryong dahilan lamang. At palagay natin sa trade union, naniniwala ang karamihan sa atin na dapat ito po ay union-related at siyempre may relasyon sa ating freedom of association. So, kasama yan sa ating ilalagay sa ating input sa Committee on Application of Standards. Although nakilala naman natin na mayroong mga pagbabago at hindi tumaas ang namatay, pero 1 or 2 is too many para mamatay, at hindi we cannot afford for another one. Kaya nanawagan tayo sa gobyerno na dapat ihinto na ito at dapat deliberate ang paghinto sapagkat hindi na natin kailangan na may isa pang mamamatay. Okay, so marami din na tayong karanasan ng red tagging at sinabi natin yan na karanasan ng Kilusang Mayo 1, ang karanasan ng Sentro
ang karanasan ng DUCT. Sinabi sa akin kanina ni Julius na sa FFW, hindi daw exempted ang FFW sa red tagging. May 3 unyon kami na red tag dyan sa Laguna at dito sa bandang Batangas. At palagay ko yung red tagging na yan ay masyadong very destructive sa ating union organizing at hindi may kayat ang mga manggagawa dahil natatakot na sila na maretak na rin. Kaya yung freedom of association natin ay hindi na exercise ng karamihan ng mga manggagawa. So, yung abduction din ay realidad sa Pilipinas at yung ating kaibigan din sa Kilusang Bayo 1 na hindi pa nakalabas ngayon at hindi pa natin makita ay si William Lariusa sa Bukidnon. At dapat ay ahabulin natin yan at gawin natin accountable ang ating gobyerno sapagkat ang circumstansya nagtuturo na ang mga elemento ng ating militar ang may responsibilidad. At siyempre, tututukan natin yan para mailabas o malibre o makalaya si kasamang William Lariusa. So, siguro, dyan na muna ako. Marami pa akong sasabihin, pero sa question and answer, siguro natin tatalakay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Atty. Matula. At muli, magandang madaling araw dyan. Sana nga po, mahintay nyo ang ating tanungan portion mamaya. Ngayon naman po, para po magdetalye ng ilan sa mga hinighlight natin na kaso ng mga napinsala ng mga kapatid nating manggagawa sa sektor naman po ng agrikultura, tawagan po natin ang Secretary General ng Union ng Manggagawa sa Agrikultura, si kasamang Butch Losande. Butch? Yes po, magandang umaga po sa lahat. At kami po ay sumusuporta sa sinasagawang pag-highlight ng mga kaso ng mga violation ng mga manggagawa dito sa Pilipinas na dinadala ng mga kasama namin doon ngayon sa Geneva, na kung saan isinasagawa ang International Labor Conference ng ILO. Gusto ko lang pong i-highlight na yung mga biktima ng atake sa killings na umabot na sa 72 sa ngayon. Actually, ang mga opisyalis at membro ng NFSW at Union ng Manggagawa at sa Agrikultura ay umabot na ng 20 yung pinatay, maliban pa sa mga patuloy na nakapiit na mga union officers and farm workers, organizers sa ngayon. At saka sa tuloy-tuloy na mga atake na ginagawa ng Estado, hindi lang to sa panahon during the administration of President Duterte, kundi tuloy-tuloy ito sa panahon ng administrasyong Bongbong Marcos. Pinaka-karumal-dumal dito na nangyari, kung maalaala natin, yung nangyaring Pausto Family Massacre sa Himamayla, Negros Occidental, na kung saan dalawang membro ng Baklayan Bito Kabagal Farm Workers Association, registered yan sa Department of Labor and Employment, na-affiliate ng National Federation of Sugar Workers, kasama ng kanilang dalawang minor de edad na anak, minasakir noong June 14, 2023. Last year yan. Patuloy ang red tagging, patuloy ang intimidasyon sa ilang bahagi ng mga kababayan natin, ng mga kasapi ng mga manggagawa sa agrikultura. Isa sa nangyari dito lamang June 2, nung magsagawa kami ng relief drive operation doon sa bayan ng San Antonio at Santa Maria, Isabela.
na kung saan yung aming chairman na si Dominga Oberion, chairman ng Union ng Manggagawa sa Agrikultura sa Santa Maria Isabela ay pinuntahan ng dalawang PNP Intel officers. Ang pangalan nila si PNP Police Officer Dennis Duminding at kasama niya si Police Master Sergeant Ambrosio. Nagsagawa kami ng relief drive operation bilang tulong sa mga manggagawa sa tubuhan na naging biktima ng El Nino yung from last year until April, no? At pinuntahan ang aming chairman na si Dominga Aberion at sinabihan siya na sabihin daw niya, i-expose daw niya yung mga kung sino-sinong pangalan na nagsagawa ng relief drive operation. So siyempre natakot din yung aming chairman doon, yung president sa Union, at siyempre sinabi yung mga pangalan, kami yung pumunta doon. Pero anyway, yung punto dito ay yung atake na nangyayari mula pa sa administrasyong Duterte hanggang sa administrasyong Marcos Jr. sa ngayon ay tuloy-tuloy yan. At despite ng isinampang mga kaso, nireport na mga kaso ng mga harassment, human rights violation, labor rights violation sa HLTM last year, ay tuloy-tuloy ito. At yung Pausto Family Massacre ay hanggang ngayon walang nakakasuhan. Ibig sabihin, walang hustisya na angkin yung mga biktima, yung mga pamilya ng biktima ng mga harassment. At so tuloy-tuloy ito, yung mga kasama namin nung mangyari yung crackdown noong 2019, mayroon pang nakapiit. Hanggang ngayon ay walang mga hearing na isinasagawa at na malagi lamang sa presohan dahil sa mga kasong gawa-gawa, illegal possession of firearms and explosive na non-billable, despite the fact na sila ay walang mga kasalanan at ang ginagawa lamang patuloy na sumusulong para maabot ang makabubuhay na sahod at sa part ng mga agricultural workers ang karapatan sa lupa na sa ilalim ng batas ng gobyerno ay karapat-dapat na sila ay magiging mga benepisyaryo sa lupa na kanilang pinagtatrabahuan. So that's why na kami ay tumutulig sa sinasabi ng administrasyong Marcos Jr. Through Department of Labor and Employment na gumanda daw ang kalagayan ng mga manggagawa natin. So kami ay nag-testimony sa araw na ito na walang pagbabago ang kalagayan ng manggagawa. Patuloy sila na dumadaranas ng napakahirap na kalagayan at despite niyan sa pagsulong ng kanilang mga karapatan, patuloy ang atake sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat ka, Butch. Narinig po natin ang sitwasyon ng mga manggagawa sa agrikultura. Ngayon naman po ating pakinggan ang sitwasyon ng mga manggagawa sa sektor publiko at yung pong ating pananaw hinggil sa panukalang bagong standards on care economy work. So tinatawagan po natin ang Chief of Staff ng Public Services Labor Independent Confederation. Nakasama rin po natin sa Zoom si kasamang Jill. Kasamang Jillian Roque. Jill, take it away. Medyo mahina po yung aking signal kasalukuyang nasa Bicol po ngayon. Pero siguro po sususugan ko na lang din yung mga nabanggit na ng mga kasama
na patuloy pa rin ang atake sa karapatan sa pag-oorganisa, freedom of association ng mga manggagawa, pati na rin po sa publikong sektor, doon po sa mga inihain natin mga kaso ng paglabag sa freedom of association ng mga manggagawa sa public sector, ay patuloy pa rin na walang pagkilos, walang action doon sa mga kaso, halimbawa na lang doon sa kaso ng red tagging, forced disaffiliation, harassment ng non-uniform personnel association Inc. na affiliated sa PSLink. Patuloy pa rin po no, na walang pagkilos doon at dismiss yung dismissal cases laban doon sa presidente ng Union ay na-upheld. Kaya ito po ay patuloy pa rin namin nilalaban. Patuloy pa rin ang harassment doon sa iba pang mga public sector unions at sa ibang mga kaso, red tagging sa app, yung patuloy na illegal cases na filed sa mga public sector union organizers sa hindi pagkalon sa karapatang mag-negotiate ng ating mga public sector unions. At kahit na na-ratify na po yung ILO Convention 151 na convention patungkol sa karapatang mag-organisa ng mga gagawa sa gobyerno na related din po sa 1980. Hanggang ngayon po ay ilang taon na po makalipas nang na-ratify ito. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin po nating nilalaban na magkaroon ng enablement, no? At sa halip na patugunan yung ating pagan na magkaroon ng enabling law, ang ginawa pa po ng Civil Service Commission ay nagpalabas ng kanilang revised IR, Implementing Rules and Regulations, ng Executive Order 180, no? O yung umiiral na polisiya sa Pilipinas patungkol sa right to self-organization ng mga manggagawa sa gobyerno. Sinabi na nga po paulit-ulit ng ILO at ng mga union sa pampublikong sektor na hindi na po talaga mariresolba ng revision o ng pagbabago ng IRR yung mga problema na nakapaloob dun po sa mismong EO 180. So, ayun po yung mga ilang ating pinag-forward ngayon po dyan sa sa nagaganap na ILC. Bukod pa po doon, nabanggit ni kasamang Julius na aktibo po tayong kumikilos, no, para doon sa agenda on decent work and the care economy sa International Labor Conference. Siyempre sa atin po, isinusulong natin at ito po ay posisyon, no, ng broad na formation ng mga kakubaihang mga manggagawa, lalo na ay isulong na kilalanin, no, na ang care ay karapatan, no, at ito po ay public good. It is essential and indispensable at dapat po kilalanin, no, yung kanyang social and economic value and the human right to care. So yun po yung ating bitbit na dapat ay dapat pondohan ng sapat, dapat magtalaga ng sapat din na mga manggagawa, no, sapat na bilang na trained mga manggagawa sa care sector or para matugunan at mabigyan ng care services ang lahat ng mga mamamayan na nangangailangan nito. At syempre ay bitbit po natin yung panawagan na dapat ay ma-recognize, no, care work as work at Ayan, medyo nag-freeze po yata yung connection natin kay kasamang Jill. Ang PSLink nga pala po kasama ng FFW at KMU ay bahagi rin po ng
Women Workers United na nanguna po dun sa paglalabas ng nagkakaisang pahayag ng mga manggagawa, lalo na ng mga manggagawang kababaihan, hinggil po sa mungkahing bagong international standard to promote decent work for care economy workers. Sige po, attempt na lang po natin balikan si kasamang Jill mamaya kapag po nag-stabilize ang kanyang connection. Samantala po ay tatalo na po tayo sa ating po mga tampok na panawagan bilang Workers' Rights Watch kaugnay ng panunumbalik ng Pilipinas sa short list of cases. Pero ayan, sige Jill, bigyan ka muna namin ng chance mag-conclude. You're back. Saan ako naputol? Sige, go ahead. Saan ako naputol? Sa care economy, nung binabanatan mo na yung care economy. Karapatan ng kababaihan. Aspeto na dapat ma-strengthen yung role ng gobyerno. Na klaro pa rin ba? Yes, go ahead. Narinig ko ba ako? Narinig ko ba ako? Sige, tuloy mo lang. Okay. Sige. So, doon sa pasensya po, napakahina talaga ng connection dito, yung signal dito. So, yun po, no, binibigpit natin na dapat ay i-prioritize ng government yung sapat na pondo at i-ensure na dapat ay sapat ang bilang ng mga manggagawa sa care sector, no, para matugunan yung pangangailangan sa care ng lahat ng mga mamamayan. At syempre ay bitbit po natin na dapat patatagin ang proteksyon at kilalanin bilang manggagawa yung lahat ng mga care workers, lalo na yung mga napag-iiwanan, katulad ng mga community health workers and volunteers. Kasama na po dyan yung mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, at iba pa, no? At pati na rin yung ating mga kasama sa domestic work. So, bukod pa po doon sa care, nabanggit po ni kasamang Attorney Sani, yung usapin na napakahalaga, lalo na sa amin sa public sector, yung standard setting para sa protection against biological hazards. At yun po ay talagang tinututukan po ng public sector dahil very exposed po sa biohazards ang lahat ng ang mga manggagawa na nasa frontline na sa pampublikong serbisyo, lalo na yung mga nurses, yung mga health workers, yung mga teachers, yung mga manggagawa sa waste management, sa water and sanitation, yung ating mga firefighters and emergency responders. So, yan po yung ilan po, pati yung ating mga BHWs, ay lahat po yan ay very much exposed sa mga biological hazards. Pero wala po nga po tayong klaro, comprehensive na framework para protektahan itong mga manggagawang ito. Kaya po talagang sinusulong din natin na magkaroon ng komprehensibo at epektibo na international convention para sa protection ng lahat ng mga manggagawa laban sa mga biological hazards. At sana magkaroon din ng detailed recommendation para sa protektahan ng ating mga manggagawa sa serbisyo publiko. So yun lang po. Maraming pong salamat. Okay, sa pangalawang pagkakataon, maraming salamat Jill. Mula sa mainit na Bicol, salamat din sa mga maanghang na salita mo laban sa mga otoridad na hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Ngayon naman po, para sa mga panawagan ng Workers' Rights Watch, tawagan natin ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1, kapatid na Jerome Adonis. Thank you, kapatid na Jules. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa media. So, taon-taon naman po ginagawa natin ito, no? Taon-taon ay merong ILC, no? Taon-taon din ang nakakalungkot kasi instead na nag-i-improve yung kalagayan ng manggagawa Pilipino, ay pa-worse yung situations. Ano ba ang ibig sabihin ng shortlist para sa mga manggagawang Pilipino? Ang ibig lang sabihin nagpapatuloy po yung mga long-standing na gross violations
sa freedom of associations in general. Kaya nandun tayo sa shortlist. Ibig sabihin, dapat babantayan natin yon kasi ano yun ano tawag yun? Yung record ng Pilipinas yun kung paano tinatrato ng nagdaang gobyerno hanggang sa kasalukuyang gobyerno ni Bongbong Marcos ang ating fundamental rights bilang mga manggagawa. So, masasalamin natin yan sa usapin ng sahod, sa usapin ng trabaho, at the same time yung usapin po ng pag-uunyon. Kaya basically nagulat na ng mga reported na cases at mga major violation. So ngayon, hindi dapat mawala ng pag-asa yung mga manggagawang Pilipino. Na taon-taon naman binabiolate din naman pala, bakit pa tayo nag-i-engage sa ILC? Bakit pa parang sumbong na lang tayo ng sumbong? Hindi po dapat tayo mawala ng pag-asa. Ang kailangan ho natin tignan dito, paano haharapin ng mga manggagawang Pilipino na unti-unting binabawi yung ating fundamental rights bilang mga manggagawa. Yan ay klaro nakasulat sa ating konstitusyon. At dapat nasa forefront niyan ang gobyerno para tiyakin na hindi yan nalalabag. Pero ang problema po, direktang sasabihin namin sa inyo, mga kapwa manggagawa at mga kababayan, sino ba ang number one na lumalabag sa fundamental rights ng mga manggagawang Pilipino? Walang iba ang nasa unahan ng paglabag na yan, yung gobyernong mga nagdaan, lalo na itong si Duterte. Noon, ang daming pinatay, ang daming pinakulong, ang daming inabdak, hanggang kay Bongbong Marcos. Yung supposedly na gobyerno, nagpo-protect sa manggagawa, siya yung number one na violator. Bakit namin sinasabing ganyan? Kasi in place hanggang ngayon, yung mga mekanismo na ikino-complain namin dati pa, nahandyan. Kaya po, nagpapatuloy yung malalang paglabag at paulit-ulit na napapatunayan sa mga documentation, sa mga pagsusuri, sa lahat ng mga QRT whatever, ang nasa forefront, mga state forces, police, militar, paramilitar. And yet, walang nananagot. Ano po yung aming mga immediate call sa rehimen ni Bongbong Marcos? Una, yung ginamit na mekanismo ni Duterte na nagresulta ng high-level tripartite mission sa Pilipinas last year, nandyan. Ano yan? Dapat ang panawagan namin dyan, ibasura na ang Executive Order 70 creating NTF-ELCAC. Alam niyo itong NTF-ELCAC, napakaraming krimen nito. Hindi lang sa hanay ng mga manggagawa. Ang dami nitong pinatay. Ang dami nitong pinakulong. No? Kaya dapat po yan i-abolish ang NTF-ELCAC. Ikalawa, yung recommendation ng high-level tripartite mission na bumuo ng isang mekanismo tripartite para unti-unting i-address yung aming complaint sa panahon ni Duterte, nananatili ang ginawa nila EO23. Sino ang bumubuo sa EO23? Yung lahat ng mga state agencies, state forces agencies, na nare-reklamo namin na nag-commit ng violation sa amin, pumatay, nagsampa ng trump-up charges, nag-abduct, sila yung nandun. Pero yung representation ng labor, wala. Anong klase yan? Diba? Tapos, nagpapatuloy yan hanggang ngayon, ang mabigat, wala pong nananagot. Walang nananagot sa mga kaso na yan. Kaya hanggang ngayon, malakas ang loob ng mga paramilitar, ng mga pulis, doon sa binabanggit kanina na hindi naman sila tumitigil sa pag-house to house eh. Sa mga union namin, kagagaling ko lang ng Caraga last 2 weeks. Ang ginagawa nila yung hina-house to house yung mga union member and officers, sinasabi nila, yung maliciously, deliberately na sinasabi, na ang KMU ay konektado sa NPA at dapat kayong mag-disaffiliate. So ganun po nagpapatuloy po yan ngayon. Kaya lang, ang nakakalungkot, kasi ba sa mga probinsya, wala po silang access sa media. Tapos, madali silang balikan kapag
West People, kembali lagi bersama saya, Febri Okay, so yun mga kaibigan, at napakinggan natin, napanood yung pong ginawang forum ng Kamuning Bakery, dyan po sa Quezon City, kung saan nga po talaga namang maraming problema suliranin ng ating mga manggagawa. Maliliit na manggagawa, mga nasa middle, so mayroong mga problema. Kahit nga yung mismong mga empleyado na, mga manager, office staff, may problema pa rin yan. Kaso talagang ganon, at wala tayong magagawa, ganon talaga. Okay, sa mga kaibigan, yan po, at sa oras na alas 8:07 po ng gabi Philippine Standard Time, ay magpapaalam na po muna tayo at tayo magbabalik bukas para sa ating Saturday edition na naman ng programang Dalaw Barangay. Muli po, kung yung naging kasama, kakosa, kabarangay, katropa, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. I-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa!
Siya na dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.